Mahal daw ang French macaron sa labas, kaya tara gawa na lang tayo. Dito, simulan muna natin i-grind na magkasama ang powder sugar at saka almond powder. Pagkatapos i-grind, i-strain lang. Gawin lang ito ng 3 beses para maging fine na talaga yung powder sugar at saka almond powder natin. Chicks are chirping in the sun, all together having fun. Hopscotch squares and puzzle clues, little baskets holding clues. Bouncing bunny boo-hoo-hoo, hopping high and peekaboo. Candy dreams in every hue, Easter fun for me and you. Chocolates. Pagkatapos natin mag-grinder yung almond powder at saka powder sugar, ito yung mga ilang ingredients pa natin. So, meron tayo ditong white sugar, egg whites, kagamit din tayo ng matcha powder para sa flavor natin. And then, food coloring powder na kulay green. Then, bago tayo magsimula, i-make sure natin na clean and dry yung mga gagamitin natin, especially yung mixing bowl at saka yung wire whisk. Kapag kasi na kahit may konting patak lang ng water yan, magiging cause kasi ito ng pagkabaksak ng meringue natin. Dahil ang French macaron sobrang maselan talagang gawin. First, i-mix muna natin yung egg whites sa loob ng 4 minutes or hanggang sa mag-propi lang yung texture ng egg whites natin. And then sa speed naman, low speed lang muna. Ayan, and then kapag naging ganyan na yung texture ng egg whites, tsaka naman ihalo ang white sugar. Paghahalo ng sugar, hindi siya gradually. Ibuhos nyo lang siya. Then kapag tapos maihalo ang sugar, turn nyo naman sa high speed ang stand mixer. I-mix naman ito sa loob ng 5 to 7 minutes. Then after ng 7 minutes, saka naman ihalo ang matcha powder natin at saka food coloring na powder. Then paikutin ulit ito sa loob ng 3 seconds sa high speed pa din. So, dapat maging ganito na yung texture niya, stand pick. Huwag nyo din i-overmix para hindi bumaksak ang mixture. Then after, tsaka naman natin ihalo ang ground almond at saka powder sugar mixture natin. Dito, in-strain ko nga ulit para sure na walang buo-buong maihalo. And then kapag tapos ihalo ang powder, i-cut and fold lang yung mixture. Then sa pagka-cut and fold lang, dapat make sure na slowly lang. So, dapat maging ganyan na yung texture ng final mixture natin. Then, since wala akong silpat na merong pattern na bilog-bilog, gumawa na lang ako ng DIY na pattern sa wax paper para may pagbabasihan lang ako ng pagkapantay-pantay ng pipe natin. Ang ginamit ko naman na size ng tip natin ay 12mm. Then ang technique ko para magpantay-pantay ang laki ng pagpapipe, binibilangan ko yung paglabas ng mixture. Kada press ko, nagbibilang ako ng 1, 2, 1, 2. Ganun lang yung technique ko para pantay-pantay yung labas ng pagpapipe. Then after ng piping, itataktak ko lang yung tray or yung na-pipe na natin ng 2 beses para lumabas yung air bubbles. After mataktak, tinutusok ko rin ng toothpick yung mga bubbles para mawala siya. Pagkatapos, iiwanan muna natin ng French macarons. Hahayaan lang natin ito sa loob ng 30 to 45 minutes. O hanggang sa mag-firm na yung texture or smooth ang ibabaw niya. Tsaka na i-bake sa preheated oven na 300 Fahrenheit at 150 naman sa Celsius. I-bake lang ito sa loob ng 18 to 20 minutes. Sa pagbibake, huwag niyong bubuksan-buksan hanggat maaari. At kung isasalang nyo naman at maliit ang oven ninyo, igitna nyo na lang. At kung hindi magpapantay at babalik ta rin ninyo, kailangan lagpas na sa kalahati ng baking time. Kung sa sobra pala sa mixture, i-pipe nyo na lang sa ibang tray. Then palamigin muna natin. Sa feeling naman, ito lang yung mga kailangan. Mix lang ang butter at saka powder sugar gamit ang paddle. Hanggang sa mag-light and fluffy lang yung texture ng butter. Then after mag-light and fluffy, tsaka naman ihalo ang cream cheese at saka matcha powder at saka vanilla essence. And then i-stir nyo lang hanggang sa totally mag-dissolve na yung mga ingredients. Pagkatapos nyan, pwede nang idiretsong ipalaman sa French macarons. Sa feeling natin, pwede nyong palitan yung cream cheese ng ibang flavor katulad ng blueberry, strawberry. Basta ang ihalo nyo lang jam yung texture para hindi maglabsak yung mixture ng butter filling natin. So tara na, pwede na natin tikman kung masarap yung ginawa nating French macarons. Sana may natutunan kayo kahit papaano. Kung may mga tanong naman kayo, pwede kayong mag-comment. Siyempre, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe sa YouTube ko. Marami pong salamat.